kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tungtuning kasing inam ng mga tungtuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala
habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Halata naman po.
Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, huwag matigas ang ulo. Matitigas po ata ang ulo ninyo. Ito po yung isa sa pinakamahalagang ipinapahayag at sinasabi ng ating Panginoon sa araw na ito. Huwag matigas ang ulo. Sino pong mga magulang dito? Meron po ba kayong mga anak na matitigas ang ulo? Yung iba po meron. Ano pong ibig sabihin kapag matigas yung ulo ng anak? Ibig sabihin pasaway. Mahirap pasunurin. Kung minsan susunod, pero magdadabog muna. Kadalasan, ang gusto nilang gawin ay yung mga bagay na gusto lamang nila. Ayan, may tinuro sila. Pero, mga minamahal kong mga kapatid, bakit kaya nagkakaganon yung mga bata na matigas ang ulo? Siguro dahil baka hindi nila naiintindihan kung bakit natin ipinapagawa iyon. Baka hindi nila nauunawaan, kaya napakahalaga na sa ating pagbibigay ng direksyon, sa pagbibigay ng ating mga utos, mahalaga na ipinapaliwanag din natin ang mga iyon. Dahil alam kong ang mga magulang, nagbibigay ng mga kautusan, nagbibigay ng mga gabay at direksyon, dahil ito yung alam nila na makakabuti sa kanilang mga anak. Dahil ayaw nila na yung kanilang mga anak ay mapalayo sa tama at magpabaya. Mahalaga ang mga anak, kaya binibigyan ng mga utos. Tayo po, lahat po tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Pero anong nagiging problema sa ating mga anak ng Diyos? Tayo rin po, katulad ng ilan sa mga ating mga anak, ay kung minsan o kaya naman madalas ay matitigas ang ulo. Maliwanag po na sinasabi ng ating ebanghelyo, kung nais nating maging dakila sa kaharian ng Diyos, ang ating gagawin, susundin ang kautusan at ituturo ito sa iba. Susundin at ituturo sa iba. Bakit po tayong mga anak ng Diyos nahihirapan na sundin ang kalooban ng Diyos, ang mga kautusan? Isa po siguro sa mga nagiging dahilan ay hindi na natin naiintindihan kung bakit natin ginagawa ang mga inuutos ng ating Panginoon. Akala natin kinukuhaan tayo ng oras, akala natin pinipigilan tayong maging maligaya kapag tayo ay pinapasunod sa mga utos ng Diyos. Kung minsan po alam ko po sa ating mga buhay, may mga pagkakataon na yung pagsisimba sa tuwing linggo ay parang mabigat na rin sa ating pakiramdam. Ano ba yan? Linggo na naman. Obligado na naman akong magsimba. Pero kung hindi natin maiintindihan talaga kung para saan yung ating pagsisimba, yung ating pakikiharap sa Diyos, yung ating pananalangin, talagang mabigat sa ating kalooban yung ating pakikiharap sa Diyos. Pero kung maiintindihan natin kung ano ba yung nangyayari sa Eucharistia at kung ano ba yung ibinibigay ng Diyos sa bawat pagdiriwang ng misa, baka araw-arawin pa po natin ito. Kaya ano pong napakahalaga? Unang-una sa lahat, napakahalaga na tayo ay magbukas ng ating isipan para maunawaan kung ano ba yung dahilan ng mga utos ng Diyos. Dahil kapag naintindihan natin, mas lalago yung ating buhay pananampalataya. Kung ating maiintindihan, mas mamahalin natin yung ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. At kung ating seseryosohin, dadalhin talaga tayo sa kaligtasan ng ating pagsunod sa Diyos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, huwag na po nating tigasan ang ating mga ulo. Lambutan po natin ang ating mga puso at hayaan natin yung Diyos
na talagang makapasok sa ating mga katauhan para maibigay niya yung kanyang buhay na pinakamahalagang grasya at biyaya na ibinigay niya sa sangkatauhan. Ano pa pong kadalasang nagpapahirap sa atin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos? Yung isa pa pong nagpapahirap kung minsan ay yung ating mga sariling kagustuhan. Katulad po ng mga bata, kung minsan sasabihan natin sila, huwag muna kayong maglaro, mag-aral kayo. Alam natin na yung pag-aaral ay makakabuti sa kanilang mga buhay. Pero kung minsan, mas pinapahalagahan nila yung paglalaro. Kaya kapag pinapatigil natin silang maglaro para mag-aral, mabigat sa kanilang kalooban. Dahil yun yung mas mahalaga at mas gusto nila. Sa atin pong mga buhay, may mga bagay din po na kung minsan mas pinapahalagahan natin kaysa sa Diyos. Minsan may mga kagustuhan tayo na mas pinipili natin kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Dahil kung minsan, yung sarili nating kagustuhan, tunay na nag-e-enjoy nga tayo. Nagbibigay ng kasarapan sa ating mga buhay. Pero kung palagi na lang nakagustuhan natin yung ating mga pipiliin, yung mga pansariling nais lamang natin yung ating pipiliin, mahirap po iyon. Dahil kung lahat tayo magkakakanya-kanya sa mga kagustuhan sa buhay na ito na susundin, magkakagulo-gulo po ang ating mundo. Dahil minsan, yung kagustuhan ng isa, hindi naman makakabuti sa isa. Yung pinipili mong, akala mong okay sa'yo, sa iba naman, hindi naman okay sa kanila. Kaya ano pong pinakamagandang palaging susundin? Yung kagustuhan ng Diyos. Dahil yung nais ng Diyos, palaging makakabuti para sa lahat. Hindi po tayo malalayo at maliligaw kapag pipiliin natin yung kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit na minsan ay mahirap, pero kapag sinusunod natin, makakatiyak tayo na dadalhin tayo sa kaligtasan. At hindi lang tayo, pati yung mga tao na nakakasalamuha natin. At sino pong magiging halimbawa, pinakamagandang halimbawa ng isang anak na sumusunod sa kanyang ama? Walang iba po, kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mahirap yung krus na pinabuhat sa kanya. Mahirap yung kautusan na ibinaba sa kanya. Pero dahil naiintindihan niya kung para saan yung kanyang gagawin, kung para saan yung pag-aalay ng kanyang buhay, sinunod niya ito ng buong pagmamahal. At yung pagsunod ng ating poong Jesus Nazareno sa kanyang Diyos Ama, nagdulot ng kaligtasan sa lahat. At ganon din po sa ating mga buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Kapag palagi nating sinusunod ng may pag-unawa at pagmamahal, yung utos ng ating Diyos Ama, katulad ng ating sa poong Jesus Nazareno, makakapagdala po tayo ng kaligtasan sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, uulitin ko po, huwag na pong maging matigas ang mga ulo natin. Unawain natin, sundin yung kautusan ng Diyos Ama upang tunay tayo na makapagdala ng kaligtasan sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya, upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan
naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa ay magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao nawa ay makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo kung aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa langit mong pangako sa akin, ako naaakit na kita'y mahalin at hindi sa apoy kahit anong lagim akong mapipilit, nginig kang sambahin. Naakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng iyong katawang may sugat at nang tinanggap mong kabatayat libak, naaakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit. Kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang magabala upang ibigin ka.
lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Nakakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap mong kamatayat tibak, naakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang magkabala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y pula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, lalo na sa araw na ito, ay huwag na sana tayong maging matigas ang ulo. Buksan nawa natin yung ating mga isipan upang maunawaan ang kautusan ng Diyos. May pag-ibig nawa nating masundan ito upang tayo ay mapunta sa daan ng kaligtasan at ang ating mga buhay maging daan para rin sa kaligtasan ng iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,